Si Sleepinderella. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, may isang maliit na kaharian. Isang kaharian na may maliit na kubo kung saan nakatira ang matandang lalaki at ang kanyang pinakamagandang yaman sa lahat, ang anak niya. Siya ay may pinakamakinis na balat at mga mapupulang labi. Minamahal siya ng lahat ng uri ng hayop. Ang prinsesa ng kaharian mismo ay sinubukang maging tulad ng dalaga. Ngunit siya ay bigo. At hindi lang yon, nakita ito ng gwapong prinsipe na dumating para pakasalan ng prinsesa. Pagkatapos mahulog ang loob nito sa dalaga sa unang tingin, pinakasalan niya agad ito. At sa labis na pagdurusa ng prinsesa, ikinasal ang dalaga at ang prinsipe sa mahiwagang lupain na may mga mahiwagang nilalang at namuhay sila na maligaya. Ngayon, pumunta tayo sa totoong kwento. Sa isang bayan na hindi kalayuan, nakatira ang isang dalaga sa hindi gaanong mahirap na bahay. At maganda naman siya. Kapag nakaligo na siya at dahil doon kailangan niyang gumising ka! Ha? Sino yun? Bakit ba kailangan kong gumising sa gitna ng panaginip ko? Hindi ako makapaniwalang nasasabi mo pa yan kahit lagi ka natutulog. Iyan ang dahilan kung bakit ka tinatawag na Sleepinderella. Tama yon. Ito ang kwento ni Carol, ang natatangi nating Sleepinderella. Isang batang babae si Sleepinderella na may dalawa lang ang hilig sa buhay, ang matulog at managinip. Carol, gumising ka! Kakatapos mo lang maligo. Oo, aking ina. Pagbigyan niyo po ako kahit 5 minuto lang. Pinapangarap lang ni Sleepinderella na makilala ang kanyang prinsipe na papakasalan niya. Ang naiisip niya lang ay ang masayang hinaharap ng kanyang buhay. Ngunit nasa isip lang niya ito. Labis siyang umiibig sa prinsipeng kanyang pinapangarap na palagi niyang gustong makilala sa kanyang panaginip. Makikita siya nananaginip sa mga party, sa mga outing, at kahit sa... Carol, gumising ka! Ano ba ang problema mo? Matagal nang pinatingin ng kanyang mga magulang sa iba't ibang doktor ang problema niya sa pagtulog, ngunit may isang sagot lamang sila. Tinatamad lang talaga siya. Hindi lang ang mga magulang ni Carol ang nag-aalala sa kanyang pagtulog. Sikat si Carol sa kanyang mga ugali sa buong bayan. Kamusta, Sleepinderella? Hindi ka sana naglalakad ng tulog. Aba, syempre naman. Kaya alis ako nang hindi ka binabayaran at wala kang magagawa tungkol doon dahil, alam mo, naglalakad lang ako ng tulog. Sinubukan siyang pagtawanan ng mga taong bayan, ngunit laging nauuna sa kanila si Sleepinderella. Isang araw, habang nasa kanyang karaniwang gawain si Sleepinderella, dumaan ang kaibigan niya. Kumusta, Sleepinderella? May pagtitipon sa palasyo. Baka roon mo makikilala ang prinsipe mo. At kung mananatiling gising ka ng ilang oras, baka tsaka mo lang talaga siya makikita. Ay! Pagtitipon? Gusto ko rin sanang pumunta roon. At iyon na nga, binili ni Carol ang pinakamagandang damit sa tindahan, tinatawag na ina ng mga mahiwagang damit at handa na siyang pumunta sa pagtitipon. O Ginoong Ratatouille, mukhang isang kalabasa po ang karwaheng ito. Oo, ginawa ito ng isang matalinong manggagawa. Kailangan natin makabalik na maaga. Oh, dahil ba magiging isang kalabasa itong karwahe na ito? Ikaw at ang mga kwento mo talaga. Kailangan natin bumalik dahil ayaw namin makatulog ka sa kastilyo ng prinsipe. Oo naman, syempre. Paalam, ina. Paalam, ama. Nang makarating sa palasyo, narito na tayo. May mga gagawin lang ako at babalik ako para sunduin ka bago mag-alas 12. Ayos lang ba iyon? Opo, ayos lang po. Magsaya ka, iha. Balita ko maganda ang palasyo. Mataas ang kisame at puno ng mga ilaw. At natatangi rin ang prinsipe. Sabi nila siya ang pinakagwapo, mabait at magaling na binata. Maiwanan na kita ngayon at magsaya ka. Namangha si Sleepinderella na marinig ang tungkol sa palasyo, kaya't agad niyang gustong makuha ito sa panaginip niya. Hindi naman makakapanakit ang 5 minutong pagidlip. Natulog sa komportableng upuan ng karwahe si Sleepinderella.
At tulad ng inaasahan niya, hindi siya nagising sa loob ng 5 minuto. Nagsimula na ang pagtitipon at nagsaya ang prinsipe kasama ang mga kaibigan ni Sleepinderella. Ang mahikal na papanaginipan ni Sleepinderella ay nangyari sa tunay na buhay sa loob ng kastilyo, kung mananatili lang sana siya sa totoong mundo kaysa sa panaginip. Ha? Anong nangyari? Sleepinderella, gising ka na pala. Kailangan na nating umalis. Pinili na prinsipe ang dalaga sa Hopkinsfield bilang asawa at napakaganda niya talaga. Habang napapanaginipan ni Sleepinderella ang kasal nila ng prinsipe, iba naman ang pinili niya sa totoong mundo. Nasaktan si Sleepinderella, pero wala siya sinabi at nanatili siya sa karwahe habang paalis na ang iba. Hindi ko man lamang nakita ang magandang palasyo o nakilala man lang ang mahal na prinsipe. Nagsisimula nang maunawaan ni Sleepinderella ang problema. Nang biglang, ano ang tugtog na yun? Oh, ako ay sobrang nahihilo. Si Mr. Ratatouille at ang mga dalaga sa magkakaibang karwahe ay unti-unting nakakatulog. Tumingin sa paligid si Sleepinderella. Siya na lang ang kaisa-isang taong gising. Binuksan niya ang pinto ng karwahe at nakarinig ng mga boses. Tulog na ang lahat. Dali, kunin na natin ang mga alahas at tumalis na tayo. Nang makita ni Sleepinderella, may 2 magnanakaw na gumagamit ng musika bilang hipnotismo para patulugin ang lahat at manakawan ang mga karwahe. Hindi, kailangan kong gumawa ng paraan. Alam ni Sleepinderella na hindi niya kaya ang mga magnanakaw na iyon dahil 2 sila at malamang na may armas sila. Umakto siya matalino at hinatak ang mga kurtina sa bintana sa loob ng karwahe at sinuot iyon sa kanya. Oy, naririnig mo ba yun? Parang may nakakatakot doon. Lumingon ng mga magnanakaw at may nakita sila sa ibabaw ng karwahe. Ako ang espiritu ng kagubatang ito. Ang lakas naman ng loob niyong 2 nakawan ng bahay ko. Hindi ako! Susunod! Pasensya na! Patawad! Lahat ng dalaga at mga sakay ng karwahe kasama si Ginoong Ratatouille ay biglang nagulat nang marinig silang sumigaw. Bumaba sila at lumapit kay Sleepinderella at nahuli ni Ginoong Ratatouille ang mga magnanakaw. Ipinaliwanag ni Sleepinderella ang buong pangyayari at nagsaya ang lahat sa ginawa niyang kabayanihan. Yay! Yay! Napakahusay, Sleepinderella! Salamat, Sleepinderella! Ngayon, nagbunga rin ng maganda ang mahabang tulog mo. Nakaligtas tayo. Malamang natulog ka at hindi mo narinig ang musika, tama ba? Karapat dapat ka sa isang karangalan, anak. Hindi po ako ang dapat bigyang karangalan. Kung tutuusin, pwede tayong manganib lahat kanina lang. At nananakawan ng dahil sa pagtulog ko. Alam ko kung paano ko kayo nailigtas. At ang tamang tao ang dapat bigyan ng karangalan. Kinaumagahan, nalaman ng buong bayan ang tungkol sa nangyari. Ipinatawag si Carol sa palasyo at pinuri ng mismong hari sa katapangan niya. Natutuwa ako na malaman kung gaano kalakas at katapang ang kababaihan ng kahariang ito. Nahuli natin ang mga magnanakaw na nagnanakaw sa karwahe natin at dahil yun sa iyo. Isa pong karangalan ito, kamahalan. Pero bukod sa katapangan, dapat bigyang parangal din ang katalinuhan, hindi po ba? Ang rason kung bakit hindi ako nakatulog sa karwahe ay dahil ginawa itong espesyal para nang sa gayon ay hindi ko marinig ang musika. Tanging mga bulong lang ng mga magnanakaw ang maririnig ko kapag binuksan ng pinto. Hindi ko narinig ang musikang may hipnotismo. Nabigla ang buong palasyo. Napakagaling! Sinong gumawa ng karwahe? Nang pumasok si Armitage ang manggagawa, nakita siya ni Carol sa unang pagkakataon pero nabihag na siya ng katalinuhan nito at sabik rin ang manggagawang makilala ang binibini na nakipagbuno sa mga magnanakaw. May mabuting puso si binibining Carol, kamahalan. Ang katapangan niya ang nagligtas sa ating lahat. Nagdiwang ang palasyo para kay Armitage at Carol at nabigyan sila ng karangalan. Pero ang pinakamalaking premyo kay Sleepinderella ay ang makilala niya ang prinsipe at magsisimula pa lang ang storya nilang dalawa. Hindi na si Sleepinderella si Carol dahil nauunawaan niya na ang fairy tale ay hindi nangyari sa panaginip kundi sa totoong buhay. Kalaunan, nahulog sa isa't isa si Carol at Armitage at nagpakasal.
at namuhay na maligaya.